National Police dito po sa ating lalawigan. Ibigang kumaliwa, mga kumanan. Mula sa hanay ng mga magiging ng pagsipi ng Bulacan Police Provincial Office sa ilalim ng masigas na pamumuno ni Police Colonel Angel Garciano, masisilayan natin ang mga kahanga-hangang miyembro ng Philippine National Police, mga guwapo at pagaganda, matigas, matatag at tunay na uwala ng serbisyo publiko. Suot ang iba't ibang uri ng uniforme ng Philippine National Police, sinasabuhay na ang iba ng pagkita at kapagpapag. Samantala ang halos ay hindi na isang parelasyon sa mga pagkakalayan sa Hawaii ng Sibol, Tibay at Katapag, at kapisenong kumasi ng kapayang ng ang float ng pamahalaang panalawigan ng Bulacan sa parade ng karosa ng Singkaman Festival ay isang buhay na pagpapahayag ng mayamang pamana at malihayang diwa ng mga Bulacanyo. Tampok dito ang sining ng Singkaman na may masasayang ugin sa kawayan na sumisimbolo sa katatagan, lakas at kakayahang umangkop sa mga mamamayan. Ang disenyong inayos sa kawayan ay ilarawan ng kahusayan at malihayang kakayahan ng lalawigan na patuloy na lumayabo. Kasama rin dito ang mga historical reenactors na nagbibigay buhay sa mga kwento ng kasaysayan at tradisyong kultural ng Bulacan. Patunay na ang lalawigan ang tunay na ng mga bayaning marangal at pagkasaysayang tagpo. Lula ng PGB float ang CAS ng ang para sa bayan dulang musikal ng kabayanihan bilang pag-alaala sa ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ni Gregorio del Pilar ay panalabas sa pagtutulungan ng BSC Productions at Cabecera Incorporated sa darating na Nobyembre 8. Si Gregorio del Pilar ay bayani Bulacan na siyang tinuturing na unang gobernador ng lalawigan ng Bulacan. Ang obra vice lang ito ay refleksyon din ng matatag ang pamumuno ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice Governor Alex Castro at sangguniang panlalawigan ng Bulacan. Gayon din ang panlalawigan ng Tagapagsiwa, Binibining Antoinette Constantino, kasama si Ginang Mayor D.G. Torres, nanunungkulang puno ng panalawigang tanggapan ng saysayan, sining, kultura at turismo. At bilang huling tampok, lulan din ng float ang kasalukuyang Hari at Reyna ng Singkaman 2024. Binibining Maria Parcet Celso at Pinong Mark Lawrence Contreras. Nabubuhay sa pagkakatayo ay karinglang walang panglang sa sulong. Balot sa luhay, hiyat pagkabigo, may dangal sa bayang, malunod sa tubo. Pangalan ng Ama, pangalan ng Anak,
isa. Ganap tayo sa bala. Puno naman ang galing at kaya. At huwag mawawala ng tapang at pag-asa. Huwag magbabago ng giting at galing. Linawin ko ang aking pag-iisip. Itulot mong bawat isa'y wala sa panganib. Maya'y naghihintay ng bagong bayani. Walang pag-aalinlangan sa'yo, Diyos ang tanging awit. Sa ngalan ng anak, sa ngalan ng bayang mapis, kami ay basbasan, baya'y naghihintay ng bagong bayani. Walang pag-aalinlangan sa'yo, Diyos ang tanging awit. Panginoon, hakbang sa iyong buhay, ang bawat paghinay, muli sa iyong buhay, ang pagsambay, inaawit sa diwang paglaban. Kaya, O Diyos, kami ay kasihan mo. Sa ngalan ng anak, sa ngalan ng bayang api, kami ay basbasan. Ang pagsambay, inaawit sa diwang paglaban. Kaya, O Diyos, kami ay kasihan mo. Bawat araw, takbo! Tigilin niya sa pagbatak! Bawat araw, abay! Nagkakakunin ang away! Lalo pabayasi! Lalo maigpit! Hindi ka maisip! Grabe ang magupit! Bagong panin! Bagong kanyon! Magsik! Sa ngalan ng anak, sa ngalan ng bayang api, kami ay basbasan. Ang pagsambay, inaawit sa diwang paglaban. Kaya, O Diyos, kami ay kasihan mo. Kasihan mo. Laban! Sinasabi ka na mo! Magpapig ang kaunlasan! Ating mga bayan! Sa ngalan ng anak, sa ngalan ng bayang api, kami ay basbasan. Ang pagsambay, inaawit sa diwang paglaban. Kaya, O Diyos, kami ay kasihan mo. Kasihan mo. Pagkakagusahin mo, abay! Maribala sa simbahan upang hindi magamit ang aking kaaway! Nasa iyan! Tansin! Lusanin mo! Muli po ang cast na Para sa Bayan, tulang musikal ng kabayanihan. Kayo din palakpakan po natin, Hari at Reyna ng Sigawan 2024, Binibining Maria Farset Celso at yung Mark Lawrence Contreras. Sa punto pong ito ay atin ang nasasaksihan ang pagpasok ng ating mga parada ng karosa na lahok sa ating kompetisyon.
Ang float ng Schools Division Office sa SKO City of Baliwag ay sumasalamin sa pagkakaisa ng edukasyon, kultura at tradisyon ng lungsod. Nasa ulahan ng float ang Schools Division Superintendent Rowena T. Cambao Session 6 bilang pangunahing leader na patuloy na gumagabay at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga mag-aaral ng lungsod. Siya ang sagisag ng mga bagong pamumuno na nakaugat sa malasakit, serbisyo at kahusayan. Makikita rin ang logo ng SEO City of Baliwag, tatak ng organisasyong nangunguna sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at simbolo ito ng pagkakaisa ng mga guro, mag-aaral at komunidad tungo sa isang mithiin, mataas sa antas na pagkatuto at pagunlad. Hubo, sumasalamin sa kulturang Pilipino at pagiging simple ngunit matatag ng pamayanan. Paalala na ang edukasyon ay dapat nakaugat sa kulturang lokal at nananatiling bukas at maaasahan. Buntalha sa gisag ng gawang Baliwagenyo na kinikilala sa bansa. Simbolo ito ng kasipagan, kahusayan at malikhaing kakayahan ng katulad ng mga mag-aaral na inihahanda para sa mas maliwanag na kinabukasan. Sabay ang hari at reyna ng Baliwag, Baliwag. Dahil sa anyo ng kanyang imahe ay umusbong ang pananampalataya at dinayo ang kanyang kapistahan ng mga kutsero na dala-dala ang kanilang mga kabayo na may hila-hilang kalesa, tiburin at karwahe. Ang kulay ng matingkad na pula at ginto ay kawangis ng kasuotan at kapa ng pintakasi ng bayan na kanilang sinasalubong tuwing ika-29 ng Disyembre. Ang mga palamuti naman sa mga palayob ay sumisimbolo sa mga bakol na lagayan ng masarap na produkto ng bayan, ang goto. Halina, saksihan ang kasaysayan, kultura at kaluto ng bayan ng Plaridel. The next generation Toyota Tamaraw. Pinakikilala ng Toyota ang bagong generation ng Toyota Tamaraw, isang makabagong produkto na simbolo ng gawang Pilipino para sa Pilipino. Mula sa matibay na kasaysayan nito bilang katuwang sa kabuhayan, muling binuhay ang Toyota Tamaraw. Ang float na ito ay halimbawa ng konseptong Mobility for All. Isang paninindigan ng Toyota na ang bawat isa ay may karapatan at kakayahang magnegosyo at umasenso. Ang modelong ipinapakita sa inyo ngayon ay isang rolling coffee shop, isang patunay ng pagiging versatile ng Tamaraw at isa itong paanyaya sa mga kababayan nating nais magsimula ng sariling negosyo, simple man o malaki. Toyota, kaagapay ng Pilipino, handog ng Toyota Marilao. Lungsod ng Malolos. Ang karosa ng Smart G Maloleños para sa sining at kalinangan ng Bulacan, pamanang babalik-balikan. Sino ang makakalimot sa kabayanihan ni Matanglawin, sa General Isidoro Torres ng Barangay Matimbo sa lungsod ng Malolos na luwigan ng Bulacan. Kanyang ipinamalas ang talas ng mata, isipan at kasanayan upang gumawa ng mga estratehiya para pagtagumpayan ang mga kalabang Kastila. Ang pamana ng bayaning si General Isidoro Torres ang binabalik-balikan ng mga batang Maloleño upang maging handa sa kolehiyo, trabaho at mundo. Ang mga anak ni Matanglawin ay smart,
G. Maluleño, mahusay eksperto at namumuna sa S. Science, M. Mathematics, A. Advanced Research, R. Robotics, E. Technology, at G. Godly. Taglay ang kasanayan sa mga naturang larangan pang edukasyon, pinapamana sa karosa na ang kasanayan sa pagtatanggol sa kalayaan ng bayan ay kasanayan na hahasa sa kaisipan at kasanayan ng mga kabataan. Sila ang lilikha ng mga inobasyon, imbensyon at solusyon na akma sa kasalukuyang hamon ng panahon. Sila ay may kritikal na pag-iisip upang magresolba ng mga problema na naaayon sa kabutihan ng kanilang puso at pagiging makadiyos. Sila ang mga Smart G Maluleños, mga dakilang Bulakenyo, mga Filipino na tumutugon sa paglikha ng payapa, maulad at nagkakaisang bansa. Kasama sa karosa bilang General Isidoro Torres, Barangay Captain ng Katbon, Ginoong James D. Magiba, mga piling mag-aaral ng MCHS Antisip at Trinidad, piling Boy Scouts ng MCHS Bumahan, at ang ina ng Smart G Maluleño Schools Division Superintendent na Ilani Samson Tunanan Sesokwan. Pasasalamat kay Honorable Mayor Attorney Christian Natividad. Muli po palakpakan po natin ang Ref and SEO City of Malolos. Ng Group of Bulacan Events Professionals ang isang karosa na sumasalamin sa kasaysayan, pananampalataya at pag-ibig, mga haliging bumubuo sa masiglang industriya ng kasalan at events sa Bulacan. Nakatindig ang isang puting balangkas ng simbahan, isang sagisag na matatag at mayabong na pundasyon ng aming profesyon. Inspirado ito ng mga makasaysayang simbahan ng lalawigan, gaya ng Baraswain Church na tahanan ng mga pusong umiibig na siyang esensya ng bawat higing na aming inihahandog. Kasama ang mga puting bulaklak tulad ng Sampaguita, sila ding saksi sa bawat kasalan ay kumakatawan sa aming dalisay na hanggaring gawing makuluhan, maganda at makasaysayan ang bawat pagdiriwang.
Muli po palakpakan po natin ang lahok bilang 5 ang karosa ng Group of Bulacan Events Professionals. Ito ay alay namin sa sining ng pagdiriwang at sa mga taong patuloy na naniniwala sa kapangyarihan ng pagmamahalan at paggunita. Kami ang Group of Bulacan Events Professionals, tagapagdiwang ng alaala, kultura at pag-ibig. Muli po ang lahok bilang 5. Let's go sa kaban ngayon po. Sa malikhaing kolaborasyon ng mga tagapaubong at ng tanggapan ng kasaysayan, sining, kultura at turismo. May tuturing itong isang masining na representasyon ng kasaysayan, kabuhayan at kultura ng bayan. ay buhay na testamento ng sipa
sakay ang hari at reyna ng Pogo, Jairus Johnson Malalim, at binibining Jenny Joy Clemente. Kayo din ay taos pusong pasasalamat sa kanilang punong bayan, Mayor Mac Marcos. Muli ko kalahong pinasani, bayan ng Hongkong. Makikita rin ang maraming uri ng ibon na ito sa kapuldukan ng Norsagaray. Bilang parangal, dito ay pinagdiriwang ang Kasay Festival tuwing 13 ng Agosto. Simbahan San Andres. Ito ay tinatagang 1787 sa poblasyon Norsagaray, Bulacan. Ipinagdiriwang ang kapistahan ito tuwing 31 ng Nobyembre sa karangalan ng patron na si San Andres Apostol. Mga produkto, crispy pata at marisusok. Mga pangunahing hanap buhay sa bayan ng Norsagaray. Kuweba ng Pinagrealan. Ang kuwebang ito ay unang tinawag na kuweba ng Pilipinas na matatagpuan sa maanan ng Sierra Madre na sakop ng bayan ng Norsagaray. Ito ay kuwebang kampamento ng mga revolutionaryong Pilipino sa pangunguna ni General Sinforoso de la Cruz. Ito ay naging pangunahing ruta at tanggulan ng mga naglilimang signong noong 1896 hanggang 1897. Tribong Tumagan, mga naninirahan sa dayo ng San Mateo sa bayan ng Norsagaray. Sakay ang hari at reyna ng Norsagaray, Ginoong Jacob Ryan Albano at binibining Stephanie Rizal P. Aquino. Ang simbahan at kampana ng Nuestra Señora de la Asunción ay makikita sa harapan ng Marosa. Ito ang naging kahani ng mga nagigiting na bayani at taninyag ng mga manunulat kagaya ni ng Padre Mariano Sevilla na sumulat ng maligid na sampala para sa Flores de Maria at si Padre Mariano Pilapin na tampok ang obra niyang Pasyong Mahal.
Sa dakilang bayan ng Bulacan, masyadong pinahahalagaan ang pamanang kulturang ito. Sapagkat ang mga Bulakenyo ay mga relihiyoso at relihiyosa. Dito rin ginaganap ang taunang dakip tuwing Huwebes Santo, kung saan ang lalaking gaganap na Kristo ay darating at pahihirapan gaya ni Jesus. Makikita rin natin ang penitensya, pamamaraan ng mga tao upang magsisi sa kanilang kasalanan. Pag-awit ng Pasyong Mahal ay ginaganap pagpasok pa lamang ng Miyerkules de Ceniza. Sa pinakasentro naman ng karosa ay makikita ang krus na kinamatayan ni Jesus. Ganon din si Maria kasama ang kanyang anak na wala ng buhay o mas kilala sa tawag na Lampieta. Isang tagpo sa Pasyong Mahal ni Padre Mariano Pilapit na mas nakilala dahil sa uhit ni Michelangelo na sikat na eskultor. Ang Lampieta sa karosa ng Bulacan ay ginagampanan ng hari at reyna ng bayan ng Bulacan. Hero Juris Pico Canansala at Binibining Cristina Alessandra Motanza. Yan, uli po, meron po tayong mga kasamang hurado, no, sa ating likuran. So, nakikiusap po tayo sa ating mga kaibigan. Yes, bigyan lang po ng konting espasyo at mga hurado. Palakpakan po natin ang kalahok bilang siyam mula sa bayan ng Angat. Tinatampok ng bayan ng Angat ang isang obra na sumasalamin sa pananampalataya, kasaysayan at sigla ng bawat Anggatenyo. Tampok sa karosang ito ang parokya ni Santa Monica, tinuturing na sentro ng pananampalataya ng maraming Anggatenyo. Ang paligid ng karosa ay napapalamunan ng mga singkaban sa gisag ng kanitayang sining at yaman ng kulturang Bulakenyo. Makikita rin sa karosa ang mga palagutik-lunti ang halaman at makukulay na bulaklak, patunay ng mataba at mayamang lupang biyaya sa bayan ng Angat. Ang mga gulay na nakadisenyo sa karosa ay sumisimbolo sa Gulay Angat Festival ng bayan ng Angat. Sa pistang ito, kinikilala ang mga magsasaka bilang bayani ng kabuhayan at mga aling gulay bilang pangunahing produkto ng bayan ng Angat. Higit pa rito, inilalarawan ng mga karosang ito ang mga Anggatenyo kapagmahal sa musika at tradisyon. Isang binata ang nanliligaw sa dalagang nasa piling ng puno,
mga magsasaka na ilang nag-aani ng palay at ilan ay nag-aalaga ng panabong na manok, isang kabuhayang tanyag sa ilang barangay ng Angat. Sa kabuuan, ang karosa ng Angat ay makulay na larawan ng pananampalataya, kasipagan, sining at pagmamahal ng mga Anggatenyo sa kanilang bayan, mamamayan, kultura at kabuhayan. Ang bayan ng Bulilan ay kilala bilang tahanan ng kapistahan ng mga luluhod ng Alabao. Pinakikita rito ang kanyang Healing Carabao Festival bilang pangunahing simbolo ng bayan. Isang tradisyong kinikilala hindi lamang sa lalawigan, kundi maging sa buong bansa. Ang karosa ay may palamuti mula sa ani at malikhaing disenyo na sumasalamin sa kasipagan ng mga magsasaka at sa kanilang pananampalataya kay San Isidro Labrador, patron ng mga magsasaka. Naglalarawan ito ng iba't ibang katangian ng mga Pulilenyo, ang lakas, tiyaga at sipag na sangkap sa hangaring maging matagumpay at handang harapin ang anumang hamon. Sa pamamagitan nito, nilalarawan ng mga Pulilenyo ang kanilang pasasalamat para sa masaganang ani at pagpapahalaga sa kalabaw bilang katuwang sa kabuhayan. Ang lahok mula sa DepEd Schools Division Office ng Bulacan. Karosa ng kaalaman at kasaysayan. Sinasalamin ang kaalaman at kasaysayan ng lalawigan ng Bulacan. Ang bawat disenyo ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga pamanang infrastruktura lalo sa mga kabataang Bulakenyo. Isa ito sa mga binibigyang buhay ng bawat paaralan sa ating lalawigan mula elementarya hanggang sekundarya. Sa pamamagitan ng programang Siniliksik, kung saan nakakapagbalik tanaw ang bawat mag-aaral upang maging bahagi ng nakaraan ng kasaysayan na puno ng aral. Ang bawat disenyo ay nagpapakita rin ng pagpapahalaga sa 5-point agenda ng DepEd mula sa mga mag-aaral at guro na ang layunin ay magkaroon ng masagana, ligtas at magandang kinabukasan ang bawat mamamayan, lalo ng mga guro at mag-aaral. Mga gurong nagbibigay ng walang hanggang determinasyon upang mabigyan ng bawat kabataan ng sapat at mahalagang kaalaman. Naglalayong makasabay sila sa agos ng buhay para sa huli, walang batang maiiwan. Hanggang dulo sila ay hindi mawawala ng pag-asa at isa-isa silang magtatagumpay dahil sa mga gurong laging nakapatnubay at gumagabay para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ay mula sa bayan ng Bukawi. Pagoda ng dakilang bayan ng Bukawi. Ang Pagoda Festival ay hindi lamang isang makulay na pagdiriwang sa bayan ng Bukawi. Ito ay buhay na simbolo ng malalim na pananampalataya, kultura at pagkakakilanlan ng mga Bukawenyo. Tinatapok dito ang Pagoda, ang dambanong bangka na naglululan sa milagrosong mahal na poon ng Cruz Sawawa.
na ating itutulita ang ika-175 taon ng pagkakatuklas sa ilog ng Wawa sa Bukawi. Pinagdiriwang tuwing unang linggo ng Hulyo, ang Pagoda Festival ay pinarayo ng mga turista at deboto at itinuturing na natatanging sa Bulacan. Ang inyong natumayan ay makabagong replika ng pagoda mula 1940. Disenyo ng yumaong Ginoong A.E. Bartolome na isinubuhay ng kanyang apo na si Junmar Bartolome bilang alay sa sining at kasaysayan ng Bukawi. Nililok sa puso ng tradisyon, ang pagodang ito ay pinalugtingan ng kawayang Bukawi na simbolo ng tapang ng mga Bukawenyo at ng mga painaw na sumasalamin sa taguri ng bayan bilang fireworks capital of the Philippines. Lula ng pagoda ang hari at reyna ng Bukawi, Reyna Angelique Christine Alejandrino at Hari Earl Ontuhan. Kasama ang masipag na konsehala John Mendoza sa patnubay ni Mayor John Villanueva. Mga kasingkapan, ang pagoda ng dakilang bayan ng Bukawi. Viva! Mahal na poon ng Cruz Kawawa. Mabuhay ang dakilang bayan ng Bukawi. Muli po, palakpakan po natin, Bayan ng Bukawi! Ang malaisdaan sa malaektarya nitong kasaysayan bilang pamunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Ang agos ng ilog at dagat, ang patuloy na katluan ng kaunlaran na sa mahabang tradisyon ay salamin ng kulturang biyaya at pinagpapasinayang ay bathala. Masaganang yaman at ani ng katubigan tungo sa mga produktong likas, gaya ng bangus, sumpo, alimango, hipon, at iba pa upang mapantog ang Punoy at tawagin bilang seafood capital sa gitnang Luzon. Ang daan taong parola ay tanglaw sa masisipag at matitigas sa mga islang sabik na makauwi at mga lampan na nagkakainit upang maindap sa pamilya. Ang bangka ay lundayan ng kaunlaran na hanggang ngayon ay bahagi ng kabuhayan at transportasyon. Sa pag-usad ng panahon, parang mga ibong may mahabang paang tikling ng tricycle sa mga kakalsadahan. Bunsod na malikhaing isip at pakikiangkop sa tubig kalakhan o high tide. Gawa ang representasyon ng tikling na tricycle sa kinayas na kawayan sa bayang Hagonoy na pinagmulan ng singkaban. Ngayon, inihanda ng Balangay Apoy Tour Guides Association sa gisag ng kasaysayan, kultura at makabagong paglalakbay ng Bulacan tungo sa masigla at makulay na turismo. Ang disenyo ng float ay kakaiba at dito ang Victory Liner Vintage Bus 1945. Isang alaala ng mga unang biyahe at paglalakbay na nagdulugtong sa Malolos at sa ibang pambayan. Ang Balangay ay sa gisag ng pagtutulungan ng bayanihan na inhalin tulad sa diwa ng Balangay Apoy hamaw sa pamana at pinatay ni General Isidoro Torres, bayani ng Malolos na kilala sa kanyang tapang liderato at parasakit sa bayan. Higit pa sa isang float, ito ay representasyon ng Pasyansaya sa Bulacan sa partnership ng lungsod ng Malolos at ng pamahalaang panlalawigan. Nagsimula ito sa mga tour packages na umiikot sa kasaysayan at kultura ng lungsod ng Malolos. Ngunit ito ay patuloy na lalawak upang maniskubre ang natatanging lugar, sining at pagkain at ang Bulacan. Tulad ng bus at Balangay na parehong sumisimulan ng paglalakbay, layunin ng proyektong ito na gawing babalik-balikan ang Bulacan. Mula sa Jollibee,
Malolos Crossing! Ay grabe, kumpleto pala sila! Umaapaw sa saya at sarap! Narito na ang paborito ng bawat pamilyang Pilipino, Jollibee! Tampok sa magulang ng vlog ito ang ating all-time favorite meals tulad ng Chicken Joy, Jolly Spaghetti at Hamburger na tila ligaya sa bawat hapagkainan. Tunay nga pumaapaw sa joy ang Jollibee. Dala ang malasakit at pagmamahal sa bawat Pilipino. Saan mang sulok ng bansa. Ayan, syempre kompleto ang tropa ni Jollibee. Gusto niyo ba silang makitang sumayaw? O, di ba? Kaya huwag po kayong aalis dahil babalik sila maya-maya para sa kanilang pagtatanghal. Dahil sa Jollibee, bida ang saya. Bida ang saya, o di ba? Di ba talagang nakiisa si Jollibee bilang pagpapahalaga sa ating pagdiriwan ng festival ng Pilipiniana din nila at Barong. Talaga namang binigyang pagpapahalaga nila yung kultura natin, mga Bulakenyo. Jollibee! Maraming salamat! Muli palakpakan natin, Jollibee! Ang susunod ko ay na Hungry Pita. Every Bulakeños go to shawarma. Thank you naman shawarma. Hinahagis ko ang shawarma. Wala. Ayan. The Hungry Pita proudly joins this year's Singkaban Festival with its float declaring the theme Every Bulakeños go to shawarma. A reminder that Hungry Pita was born in Bulacan, formerly known as Spanish Shawarma. It began on May 12, 2012 as a small outlet near the Chicken Terminal in Malolos. After years of refining its bitter recipes and sourcing quality ingredients, the brand re-emerged in 2018 as the Hungry Pita. Today it's known not only for serving sakay ang hari at reyna ng Malolos, Ginoong Miko June Cruz at Binibining Catherine Abayare Tan. Muli, maraming salamat po sa lungsod ng Malolos. Kayo po isaksihan natin ang pagpasok ng susunod na karosa. Dito yan, nakaharap yan dito. Sila po yung sasayaw, ha? Hindi po yung ating audience. 5, 4, 3, 2, 1. Jollibee!
Here comes the music. Wala mga mga kamay! Palakpakan naman natin ang Jolly Town Friends! I'm Hetty, here for you! I'm Popo, ready to blow! I'm Young, bringing high-tech fun. Activate dance mode. Ta-da! I'm Ellie si Jollibee. Yes! Palakpakan naman po natin. Ayan. Muli po ang ating Jolly Town Friends! Dali, punta kayo, kasama kayo doon, dali! Ayan o.